Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment. Ang pamagat po ng ating vlog ngayong araw ay ang Plan V. Bay, Merry Christmas sa lahat. Plan B. Dahil hindi po natuloy yung game plan envelopment na i-envelope sana ang mag-ama sa pamagitan ng ICC at impeachment. So dahil malapit ng eleksyon, natakot yung mga politiko na tumatakbo dyan sa House. Natakot sila na baka hindi sila iboboto ng mga tao dahil masyadong popular si former President at si VP Sara. So ang ginawa ngayon, ang pwede nilang gawin is mag-plan B, and that is ang local court na ang gagalaw. So local court versus FPRRD, and ito naman kay BP Inday is testing BP's immunity from suit. Kasi di umano itong immunity from suit ng Vice President is hindi naman nakalagay sa konstitusyon ng Republika natin. And that is why malamang ito ang kanilang gagamitin. So dahil sa bilis ng pagpasok ng Iglesia at ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga grupo na ayaw ng impeachment, biglang natakot yung mga politiko. And that's why ngayong araw ang tinitingnan natin is ang Plan B. So tingnan natin ang Plan B. So trans forces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources. Mga kababayan, ito po ang ating i-discuss ngayong araw. So, sequence, socio-political situation, game plan, Plan B. 3, lessons learned, ang factors nito. And then, conclusion, recommendation. Quick lamang po. Ito po ang ating kasalukuyang socio-political na sitwasyon ng ating bansa. Nandyan po ang democratic kleptocracy. Ito yung parang demokrasya, pero pag nanakaw yung nangyari, pagwawaldas ng pera, yung corruption andyan. So, political radicalism yung nasa kabila. Ano po? Yung political radicalism, ito naman yung ginagamit, yung politika, pero radical ang kanilang mga ideolohiya. So, ito, sa ilalim ng democratic kleptocracy, nandyan ang political parties, party list groups. Nandyan din ang political dynasties and cronyism. Ito naman political dynasties, hindi naman masama ito. Depende ito sa kanilang performance. No? Ako, kung tutuusin, wala akong problema sa mga political dynasties. For as long as isa sa local, isa sa national, it's fine. Even if they continue. Huwag lang yung lahat na halos sila nandun na sa politika. That's bad. So, walang problema sa political dynasties para sa akin. Oligarchy, yan, isa rin yan. Elitism, drugs, and then hoarding and smuggling. Yun yung nandyan sa democratic kleptocracy. Sila ang bumubuo dyan. Dito naman sa political radicalism, nandyan ang Communist Party of the Philippines and secessionist groups dyan sa Mindanao. Yung NPA, ang NDF, ang BIFF, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, yung DITG, Dawla Islamia Terrorist Groups, at ang PAGS, Private Armed Groups. Ito, hawak ito ng mga politiko o di kaya nitong mga hoarders at smugglers, yung drugs. So, tingnan natin ano yan. Bakit magkabilaan sila? Mga kababayan, pinagwawaldas po nila, kinukulimbat nila ang ating taxes at contributions. Yan po ang nangyayari ngayon. So, pag-usapan natin, taxes and contributions natin. Sino nandyan? Ito, para patunayan, mismo former president nagsabi niyan, ang gobyerno na ito walang project. Wala kang makikitang project dyan. Maintenance na lang kasi ayuda na lang. Naubos doon, naubos ni Romualdez. Congressman lang pero left and right ang pamigay niya. So Maharlika Fund, sabi nga niya dito is 250 billion yan. Kinunan sa GSIS ng 62.5 billion. Imagine niyo po, 62.5 billion from GSIS mula sa government employees yan na contributions. And then, may sinabi na ang SSS, 62 billion din ang kinuha dyan. Private din yan sa mga empleyado rin ng private employees. Kung titingnan nyo, puro contribution sa pinag-usapan. 62 billion sa Land Bank and 62 billion sa DBP. Hindi pa naisali dyan ang PDIC. So, kung makikita nyo, taxes natin at contributions ang ginigisa nila para sa atin. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Titingnan natin dyan sa taxes and contributions sa gitna. Taxpayers and populace, tayo yon. So, sino nandyan? Entrepreneurs, business sector, OFWs, employees, retired, farmers, fishermen, micro, small, and medium entrepreneurs,
Indigenous people's organizations, TODA, Tricycle or Transportation Operators and Drivers Associations, Laang Kawal, yung mga volunteers, then FGF, the Filipino Guerrilla Forces, na pinangunahan ni Sir Dado Enrique at ni Sir Bukay Metran, self-employed at saka religious sector. Yun po ang nakikita natin na tatlong grupo ng ating society, ng ating lipunan. Nandyan din po dati dito ang bureaucracy kasama ang COMELEC at COA. Ang Armed Forces, Police at MUP dapat nandyan din. Courts, LGUs, barangay employees, sila yung mga taxes at may contribution. Nakalagay dyan taxes, contributions, taxpayers and populace. Kasama dyan ang bureaucracy, COMELEC, COA nandyan, nagtatax sila at saka nagbibigay ng contributions. Ang Armed Forces, Police and MUP, may taxes din sila at contributions. Nagbabayad din yan. So, ang courts, LGUs, barangay employees, may taxes din sila and contributions. Yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon at mga batas. Supposed to be, ganito tayo. Yang tatlo na yan dapat ganyan. Subalit mga kababayan, based on our observation, lumalabas na ang bureaucracy, COMELEC, COA, Armed Forces, Police, MUPs, courts, and LGUs, barangay employees, napunta na sa ilalim ng impluensya nitong democratic kleptocracy sa pamamagitan ng power of money. At ang money naman na yan ay taxes natin at contribution natin. Therefore, lumalabas na ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Sana mabuksan ang ating maisipan. Dito naman sa kabila, sa political radicalism, ideological terrorism ang lumalabas dyan. And that is why, napakahirap niyan dahil halos walang Diyos dyan. Pagdating sa CPP, walang Diyos dyan. Dito naman sa secessionist groups, may Diyos nga pero masyadong radical. So, etong malaking problema. So, ang grupo natin nasa gitna, ang taxpayers and populace. Yung taxes and contributions, yung taxpayers and populace natin. Lumalabas dyan na ang taxpayer napapagod magtrabaho. Ang tupad di umano, yung ayuda na napapagod sa pagwalis pero hindi naman talaga nagwawalis, picture-picture lang. Yung akap, napagod, pumila. So, wala namang ginagawa. So, hindi naman sa pero ito yung hinaing ng ating mga kababayan. So, tuloy natin ito. Tingnan natin itong detail analysis natin sa Plan V. Probable cause. So, malamang gagamitin yung local court at magkakita sila ng probable cause against FPRRD at magpalabas sila ng warrant of arrest. Then, at the same time naman, itetest din nila yung immunity from suit ng Vice President since hindi daw ito nakalagay o nakasulat sa ating saligang batas. So, tingnan natin. Karamihan kasi pag ganyan, ang tinitingnan natin, ang sinisisi natin lagi, ang presidente o PBBM, ang admin, si Martin ba o sinong mga politiko katulad ng Quadcom. Pero mga kababayan, hindi po yon lang. Malaki po ito at malawak po. So, tingnan natin. Ang una, yan, political syndicate. Nandyan ang political dynasties. Siyempre, ang Marcoses. Even ang Dutertes are part of it, no? Pero nagkaaway-away sila ngayon. Cronyism. Political parties. Dito sa ideological syndicate, nandyan ang CPP, NPA, NDF. Political and armed struggle yan sila. Sa elitism, nandyan yung belief and political party. No? May political party ng mga elitist. At masaklap dyan, meron silang religion na gagamit dyan upang i-advance ang kanilang mga interes. Then, ang caliphate, nandyan na rin yung party list group ng may mga caliphate. No? So, bad capitalist syndicate. Ito na yun, yung oligarchs, yung economy, then ang drugs. No? Cartel systems, gusto nila yan. At sa hoarders and smugglers, yung mga illegals. So, yung tatlo na yan, nagkaisa. Nagkaisa sila upang labanan o sirain yung kanilang kalaban. At yun ang walang iba, kundi ang mga Dutertes. Kasi nga, itong mga Dutertes from political dynasties, sinugal ang kanilang political capital, sinugal at nilagay ang kanilang pamilya sa panganib para lang ipaglaban ang taong bayan. Katulad ng drug war at yung mga ginawa nga niya, even ang mga oligarchs ay kanyang siningil yung mga hindi nagbayad ng tax. So, yan ang nangyari ngayon kung bakit itong tatlo, political syndicate, ideological syndicate, bad capitalist syndicate ay nagkaisa upang labanan itong mga Dutertes. Lalong-lalo na si FPRRD at si BP Sara. So, ito yung game plan na pinakita natin last time. Tapos na itong pugante doon sa KOJC.
No? Tapos na rin itong Alice in Farmland na Pogo di umano. Pero ang target nito sa Alice in Farmland, hindi naman talaga Pogo lang. It is against Duterte and China. Yun ang mga talagang target niyan. Yan ang lumalabas sa ating observations. So, 3, nandito na tayo ngayon. Yun na yung sinasabi natin na maaring gamitin nila ang korte, ang local courts, upang makakita ng probable cause at magpalabas ang korte ng warrant of arrest against FPRRD. So, susubukan nila ito. Kasi hindi pwede ang mga politiko ngayon dahil eleksyon. So, ang gagawin nila is local courts. So, ano ang corruption, and then they will see, pag ginawa nila ito, makikita kung sino ang may impluensya over the military. Then, kung makikita natin dito, destroy Duterte's court influence. So, nakita nyo, ang impluensya ng korte ang gagamitin. Dito naman sa immunity from suit ni BP, kasi hindi daw ito nakalagay sa ligang batas, ang mangyayari dyan, matatago ang PhilHealth Fund, MIF, flood control fiasco. So, dahil sa kaso na yan, na ikakaso nila para testingin kung talaga bang may immunity from suit ang BP, since hindi ito nakasulat sa ligang batas. Ang lalabas niyan is magkaroon tayo malamang ng anarchy and the power of money. Ang problema dyan, magagamit nila yung power of money nga, yung tax naman natin at contribution natin ang nagamit nila dito. So, napakasaklap po nito, mga kababayan. So, pag nangyari yung magkaroon ng anarchy, magkaroon sila ng martial law o RevGov, or yan, takpan nila yung mga incompetence nila, and then manatili sila sa pwesto. So, ang tinitingnan natin ngayon is itong 3 and 4 na senaryo. So, ito na yung plan B, kasi dati ito is ICC and impeachment Since hindi natuloy ang ICC at impeachment, maaring magkaroon sila ng plan B na. Either tuloy ba ang ICC, kasi hindi naman yan mga politiko, pero itong kay BP Inday na impeachment ay malamang mapupunta ito sa kaso to test her immunity from suit. So, ito yung nakikita natin ngayon. Kung mangyayari dyan, siyempre pupunta tayo sa bankruptcy, adversary, then in communism. So, in the end, maging communist state, and then ang makinabang is ang CPP, ANP, NDF. Tingnan natin ito. Ito yung removing or replacing a sitting leader. Ito yung lessons learned natin. By law, election, end of term, impeachment, people power. Nung people power, meron tayong EDSA 1, EDSA 2. Then 3 and 4, failed yan. Ang coup at saka mutiny noong 1987 to 89, isa naging senador. Noong 2003 and 2004, isa rin ang naging senador. May saying tayo, sinasabi natin yun, 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity. So, hindi ko kinokontra ang people power. Kasi karapatan naman ng taong bayan yan. Pero ang sinasabi ko lang, if and when gagawa tayo ng isang bagay, kailangan siguraduhin manalo. Dahil kung puro tapang lang ang ilagay natin dyan, baka mamaya papalpak tayo at manatili sa pwesto yung mga taong ayaw natin na alam natin gumagawa ng hindi maganda. So mamaya i-discuss pa natin yan. So ano yung iba na pwede nating other method? People's or taxpayers organization. Yung pinakita natin kanina. And then, nandyan yung religious sector, business sector, mga retired, na mga government and private employees, OFWs, FGF, yung DDS, yung mga diehard Duterte supporters, and of course, yung mga loyalist din, Marcos loyalist nung tatay, kasi mahusay yun. So titingnan natin ito. Yan. May tema tayong National Socialist Capitalism. Babalikan natin.